IDS ha, huwag kayong magalit. Dito tayo kay Sara. Mga kababayan, kahapon, nakaraang araw, meron tayong content dito na si Amy Marcos nagsabi, dati daw, si Sara sa listahan ng ICC nasa pinakailalim. Ngayon daw, nagbago daw ang ihip ng hangin, nagbago daw ang timpla. Yung dating nasa ilalim, top priority ng aaristuhin ng ICC, sabi ni Amy. Ngayon mga kababayan, may nahanap na naman si Amy sa kanyang intel. Sa Bisaya, ang intel tinggil yan, lawit sa puki, ang intel. So ngayon mga kababayan, ito na naman, hindi ko alam to si Amy kung papaniwalaan ko ba or signs of aging na yata ito or sa madaling salita, katandaan na yata ito kung ano-ano na lang pinagsasabi. Lahat naman ng sinasabi niya, hindi naman nagkakatotoo. Puro na lang kwento. So ito, ipaparinig ko sa inyo mga kababayan. Ito na. BP Sara, pinagplanuhan umanong ipakulong bago ang 2028 election. So sa 2027 daw, si Sara Duterte at ang mga Duterte allies kasama si Amy, ipapakulong daw. Diyos ko, alam nyo, sa totoo lang, Senator Amy, napaka-advance mo. Pero bakit hindi pa ngayon? Bakit sa 2027 pa? Bakit hindi pa ngayon? Ang advance mo naman. Pero bakit yung mga advance mong nalalaman, ang tatagal pa? Yan ang mali advance mong nalaman, pero ang tagal pang hulihin. Bakit hindi pa ngayon? Ito, mga kababayan. Si Amy Marcos mismo nagsabi. Most people over 40 wait lang, may ads lang. ChatGPT like it's Google. Copy, wait paste, lang ask a basic question, move ito. on. Ibinunyag ni Senador Amy Marcos na pinagpaplanuhan umanong ipakulong si Vice President Sara Duterte bago ang 2028 elections. Ito ay matapos hindi naging matagumpay ang mga unang planong isulong ang People's Initiative, Charter Change at Impeachment. Ayon sa presidential sister, nasa plan sina umano ang mga nais magpatalsik sa Vice Presidente para mawalaan niya sa kanilang landas si VP Sara sa 2028. Hindi naman pinangalanan ng senadora kung sino ang mga nasa likod nito. Nako. Pakinggan niyo si Amy. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap. Baka pati ako. Bakit, Amy, tanungin kita, may ginawa ka bang kasalanan kaya makukulong ka? Kasi di ba senador ka? Bakit ka magsasalita na ipakulong si Sara Duterte, lahat ng allies niya, at baka pati ako? So bakit, Amy? So ibig sabihin, sinabi mo na baka pati ikaw, so may kasalanan ka bang ginawa? Alam niyo, minsan mga kababayan, maniwala na sana ako Kaso bakit ang tagal? Bakit sa 2027 pa? Bakit hindi ngayon? Di ba? Akala ko mukha lang at ilong ang kayang pabaguhin. Utak din pala nagbabago. Alam niyo, minsan fake news na to si Amy. Fake news. Sa totoo lang, maniwala na sana ako na ikulong Ang problema, 2027 pa. Paano kung pagdating 2027 hindi nakulong si Sara? Tapos ang sabi niya, una na daw si Sara, top priority na daw na aarestuhin ng ICC. Paano kung, ang sabi nga ni Senador Antonio Trillanes, na maglabas daw ang ICC ng warrant of arrest, either katapusan ng taong ito or early 2026. Paano kung hindi si Sara doon kasali sa arestuhin, Amy? So ibig sabihin, fake news ka doon sa sinasabi mo na top priority si Sara at unang aarestuhin bukod kay Bato. Tapos ngayon meron ka na namang pinapakalat. Alam niyo, minsan mga kababayan, itong ginawa ni Amy, dapat tinanggal na to Alam niyo, ang ginawa niya, fake news to. Dito sa bansa natin, dapat may batas tayo na kapag ganyan fake news, tapos nasa posisyon ka sa gobyerno, dapat tanggalin ka na
Kasi sino ang nasa likod? O paano kung yung mga ganyang kwentuhan ay hahanapan siya? Kasi alam mo ito, yung ginawa niya, ano to nakakatawag doon. 'Di ba, mga kababayan, nakaka-cause ng gulo. Nakaka-cause ng pagkakawindang ng mga supporter na bobo ni Sara. Bakit? Magpapakalat ka na arestuhin si Sara pati mga kaalyado niya. Pati siya kasali daw. Paano kung magwelga ngayon yung mga supporter ni Sarang bobo dyan? Tapos magbigkas ka ngayon dyan si Boying Rimulya. Paano kung sugurin si Boying dyan? Paano kung ang mga supporter ni Sara papatay si Boying? Masisira ang buhay ni Boying. Mamamatay si Boying kung ganon. Dahil binigkas mo na pinapamadali daw na si Boying maging ombudsman kasi ipapakulong si Sara. Katulad dito, ito mga kababayan, sa Bilyonaryo News. Continue natin ha. May ads lang. Paano? May mangyari kay Boying? Kasalanan mo. Utol si Senador Amy Marcos sa ombudsman bid ni Justice Secretary Crispin Remulla. May sinister motive daw kasi ito. Ang detalye sa agenda report ni Andres Sante. Booking na raw ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos ang plano ng kasalukuyang administrasyon na tuluyang alisin sa political landscape si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Ang ombudsman application ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla plan C na raw matapos mabigo sa unang dalawang pagsubok. Kaya hinarang niya na raw ito noon pang Mayo nang maghain siya ng reklamo laban sa top government officials kasama si Remulla dahil sa umano'y papel nila sa pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara. Like po tayo. Hindi ang punteriya, kundi ang lahat ng nakaupong Duterte, pati na rin ang kanilang mga kaalyado. Nako! Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Okay, tanyo, galing-galing ni Amy. Kung hindi daw titigil sa pamumulitika, so ibig sabihin mga kababayan, si Amy, nagsenador para pamumulitika ang ginawa niya. Hindi siya nagsenador para tanong ko lang mga kababayan, simula ba si Amy naging senador, may naitulong ba sa bayan? Diba? Tanong ko lang mga kababayan, simula ba si Amy nung nanalo nung midterm election 2025 bilang senador, may nagawa na ba? Kasi sa totoo lang, kung tatanungin mo, anong nagbaha ni utot ni Amy, ni hinga, wala kang makita. May sunog, wala ka rin nakita. Hindi po porkit senador ka, ang function mo ay gagawa ka ng batas. Kasi bakit? Libo na po ang batas sa Pilipinas, mga kababayan. Hindi naman po lahat ng batas na naagawa ng mga nasinaunang senador hanggang ngayon na pakinabangan ng tao. Ginastusan lang pero hindi naman napapakinabangan lahat. Yan ang totoo. Ngayon, tignan ninyo, naging senador, may nagawa ba? Nga. Puro kuda, puro paninira, puro chismis. Alam nyo, kay Amy, dapat tumakbo itong marites ng barangay. Kasi sa chismis magaling. Sa trabaho, wala. Puro intriga lang. Parang si Sara lang. Bakit may mga ganito, mga kababayan? Dapat tayo, sa trabaho natin, may mga tuka-tuka tayo, di ba? Tingnan mo, nag-apply ka sa fast food, nag-apply ka bilang tindira sa karinderya, di ba may tuka? Halimbawa ako, si Ken, nagtrabaho ako sa Jollibee. Tuka ko ngayon, lamesa, linisin ko yan. Yung kasama ko, taga-hugas, yung kasama ko, taga-serve, yung kasama ko, counter. Di ba may tuka-tuka? Pag hindi mo nagampanan, anong gagawin sa'yo ng manager? Di ba? I-suspended ka? Hindi ka sasahuran, kaltasan ka ng sahod. Pero bakit itong mga politician,
Porket present lang, naka-login, sumasahod na. Pero wala namang ginagawa. Bakit ginawa pang 24 itong Senado kung iilan lang naman senador nakikita natin dyan, nagtatrabaho? Dapat nga dyan sa Senado, 6-5 lang eh. Bakit naging 24 yan? Halos naman, tignan nyo. Sa Senado ngayon, 24 sila. Di ba? Tignan niyo kung sino-sino lang lumalabas. Ang lagi ko nakikita, si Soto, si Tulfo, Marcoleta, Bongo, Bato, sino pa? Joel Villanueva, Chis Escudero. Nasaan yung iba? Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan. Yun lang nakikita. Asan yung iba? Di ba? Si Aimee lalabas lang pag chismis. Kita ninyo? Tapos sasabihin niya si Sara kukulong daw 2027 para wala daw kalaban sa 2028. Ito mga kababayan, mismo sa bunganga ni Aimee nagsabi, tad-tad po sa kaso si Sara. Maraming kasong nakatingga, nakabinbin. So, si Sara po, malaking manok yan. Highest ranking official. So, pagdating sa kasuhan, malamang sa malamang, uunahin yan kasi ang laki ng kanyang kasalanan. Kaya expected natin mga kababayan, talagang makulong si Sara. Si Aimee na nagsabi, di ba, wala namang lusutan yan. Makukulong talaga siya. Tapos ngayon, sasabihin niya 2027, ipapakulong para walang kalaban sa 2028 election. Mismo sa bunganga niya nang galing yan. Anong sabi niya? Tad-tad po sa kaso yan, wala namang lusutan. Tapos ngayon, magbabala ka dyan na 2028. Papabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin. Papabayaan ang bayan? Bakit, Aimee? Ikaw, may nagawa ka ba sa bayan? Yan ang tanong ko sa'yo. Hindi mo pwedeng idahilan na kagawa ka ng batas. Hindi mo pwedeng idahilan na may ginawa kang mga, tawag nun, mga ordinansa. Ang problema, Aimee, ang ordinansa mo ay hindi lang isang araw mo gawin yan. Ilang taon kang manilbihan bilang senador, dapat sa loob ng 3 taon, pag upo mo dyan, or 6 na taon, kailangan may magawa ka, hindi yung nakagawa ka ng batas 5 years ago, yun na ang lagi mong panindigan. Puro ka lang attendance, tapos magpapapreskon ka ngayon, tapos puro ka chismis. Di ba? Kita ninyo. My God. Tapos sasabihin mo ngayon, papakulong si Sara, yung mga kalyado ni Sara, pati daw siya. Di ba ikaw mismo nagsabi, ikaw mismo nagsabi na walang lusutan, makukulong si Sara. Tapos ngayon, idadahilan mo kay Boying Rimulya. Ito, mga kababayan, Aimee, makulong, tad-tad ng kaso. Aimee, tad-tad ng kaso si Sara. Lumabas mismo sa bunganga niya yan. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila. Maraming kaso nakapila. Si Sara po, highest ranking official yan. Malamang kung meron man siyang mga kasong nakapila, malamang sa malamang, uunahin siya. Malayo lang 2028. Imposible naman, kinasuhan ka ngayon, after 3 years pa, gagalaw ang kaso mo. So, kung sakali man na ikulong siya sa 2027, malamang sa malamang tad-tad sa kaso, galing yan sa bunganga mo. PP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso. At hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin. Hindi natin masasabi na walang accountability. So, ibig sabihin, may accountability. So, kung makulong man si Sara, either 2026 or 2027, dahil sa kaso niya, huwag mong pagbintangan si Rimulya. Hindi ko pinagtanggol si Rimulya. Isa mo nga mismo ni Aimee nang galing yan. Continue. Ang pananagutan. Kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, isang katutak pa ang kaso sa... sa COA, isang katutak pa ang kaso. Imposible naman yung kaso na yan, natutulog. Malamang sa malamang, gumagalaw yan. Pag napatunayan siya dyan, sa COA pa lang, kulong na siya. Ano pa? COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan. Sa COA, tad-tad siya ng kaso. Isang katutak na nakatingga.
Pag gumalaw yung kaso dyan, automatic makukulong siya dyan. O, sunod. Appeal before COA Commission, Ah. may 3 petisyon tungkol sa confidential funds Ah. sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. O. So ano? So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. O. Hindi makakaligtas kung may anomalya man. O, so ngayon, kung nabuhay yung kaso na yan lahat at gumagalaw at nagpo-process yan tumatakbo, malamang sa malamang mga kababayan, hindi pwedeng patutulugin natin yung kaso na yan. Bakit? Si Sara, malaking manok yan. Si Sara is a highest ranking official yan. Di ba, Ma'am Rosana? So ngayon mga kababayan, hindi naman po pwede kinasuhan ka ng COA, kinasuhan ka sa ombudsman, kinasuhan ka sa pagbanta mo kay PBBM. Tapos yung kaso mo ipapatulog lang? Malamang sa malamang, tumatakbo yan. Pag doon pa lang sa COA na isang katutak na nakatinggang kaso, pag napatunayan yun at napatutuhanan na guilty siya, makukulong siya. So hindi mo pwedeng idadahilan na si Sara ipakulong, kaalyado niya ipakulong. Alam naman din po natin na si Bato at si Bongo ay mayroon din yung warrant sa ICC. Kasi sangkot sila doon sa war on drugs ni Duterte. At saka si Sara Duterte, sangkot din yan kasi siya ang mayor nung panahong presidente si Digong. So sangkot pa rin siya doon sa ICC. Bakit kaya idadahilan mo? Kaya pinamadali si Remulla, ginawang ombudsman kasi ikukulong. Alam na ng tao, hindi pa ombudsman si Remulla, may mga warrant na yan. At ikaw mismo nagsabi na kasali si Sara sa ICC. Di ba? Kaya kung ikulong man si Sara sa 2027 or 2028, expected na yun. Hindi mo pwedeng linlangin, baba. Yung taong bayan, didiis lang na bobo, ang malilinlang yan. Pero hindi sila bungol. Di ba? Yun ang totoo. Tapos yung sabihin mo, ikukulong si Sara, kaalyado niya, pati ako. Bakit? May kasalanan ka ba? May kasalanan ba kayo? Expected na ng taong bayan yan, mga kababayan, na si Sara po may kaso. Bukod sa pagbabanta niya kay PBBM, bukod sa pagnakaw niya dyan sa confidential fund na hindi na masabi-sabi, bukod sa mga kaso niya sa COA, yung mga kaso niya sa DepEd, yung mga kaso niya dyan sa Office of the Vice President, at yung pagkadamay niya sa ICC, expected na yan ng taong bayan na makukulong yan. Hindi mo po pwedeng idahilan si Remulla. Kaya Amy, wag kang panalangin mo, Amy, na hindi maging ombudsman si Remulla kasi baka pag tutuhanin ni Remulla yan, hindi pa si Remulla ombudsman, inunahan mo na. Paano kung maging ombudsman si Remulla ngayon? Baka magkakandarapa ka dyan kung saan bansa ka na naman magtago. Baka dati, naglipad ka sa Hawaii, nag-exile ka, baka ngayon hindi lang Hawaii. Diyos mio, Marimar. Continue. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Kita nyo. Ang katotohanan, kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dahil-dahil niyang kaso, at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan. Maraming pananagutan. Alam mo na pala sinabi mo yan. Wala pa yung pagka-ombudsman ni Remulla. So bakit si Remulla ang gawin mong dahilan na pag-initan si Sara kaya minamadalin lang pumasok magiging ombudsman si Remulla? Ikaw na nga mismo nagsabi, wala tayong walang tatakbuhan, walang pananagutan, meron. Ay Diyos ko, Amy, yung statement mo ngayong buwan na to, ganyan, tapos next statement mo, iba, tapos next month, iba. Signs of aging ba yan? Okay lang sana kung minsanan ka lang magsalita. Kada may chismis, may alam kang lumalabas tapos hindi naman nangyayari. Expected ng taong bayan ay makukulong si Sara. Kaya hindi mo na pwedeng i-remind yan na may magpapakulong siya, malayo lang 2027, makukulong siya. Mahirap din kasi alam mo, Amy, maniwala na sana ako sa iyo Kaso lang, kahit ikaw hindi mo maintindihan kung saan ka lulugar, Marcos ka ba talaga o Duterte ka? So yun lang mga kababayan, yung aking reaksyon. Ito pa,